Good day, engineers. So today we are going to discuss the sample problems in fluid properties. So let's start for problem number 1. The specific gravity of glycerin is 1.26. Compute its, so A, density, B, specific volume, and C is a specific weight. Since ang hinahanap natin is density, so density, ano na ito? Density is denoted as rho. So si specific volume naman ay Vs and then this specific weight is gamma. Okay, so let's start with letter A, density. So alam natin na ang density ay the ratio of mass and the volume. But sa problem natin, hindi binigay kung ano yung mass and yung ating volume. Pero ang binigay lang sa atin ay specific gravity. So, Sg is equals to 1.26. So, since Sg lang yung binigay, kailangan mag-isip tayo ng formula na merong Sg and merong density. So, ano ang relationship ng specific gravity and density? So, meron tayong Sg is equals to density ng liquid over density ng water. Or yung sa isang formula natin, we have the unit weight ng liquid or the unit over a unit weight of water. Okay, since density naman yung pinag-usapan natin, ang gagamitin nating formula is this one. Okay, so arrange lang natin. We have density ng glycerin is equals to Sg times the density of water. So, ganyan. Okay, so lagay natin sa formula 1.26 and ang density ng water natin. So, dalawa lang naman yung pinagpipilian nating density, di ba? The density ng water is 1,000 kilogram per cubic meter. Then, yung isa naman is, wait, napindot ko. Yung isa naman is, nasan na? Ba't problem ito? So, yung isa naman, density ng water is the 1.94 slugs per cubic feet. Tama ba? Slugs. Okay. So, ang gagamitin natin dito is sa SI. So, mag-SI na lang tayo. Itong SI. So, times 1,000 kilogram per cubic meter. So, ang sagot natin dito, the density of glycerin ay 1,260 60, wait lang naninibago kasi ako magsulat, kilogram per cubic meter. So, this is our answer for letter A. Okay? So, for letter B, specific volume. So, Vs. So, si specific volume, ang ratio ng volume over mass. Or sabi natin sa discussion, ito ay reciprocal lang ng density. So, pwede natin siyang i-write as 1 over density. So, Vs is equals to 1 over yung density na nakuha natin kanina, 1,260 kilogram per cubic meter. Pangit, wala sa gitna. Yan. Okay? So, ang Vs natin dito ay, so kapag kinumpute nyo yan sa calcul nyo, 7.937 times 10 raised to negative 4 cubic meter per kilogram. So, yan. Okay, so last letter C, specific weight. So, specific weight is the ratio of
weight, and volume. So, W over V. So, paanong approach natin dito? May binigay bang weight? Wala. Tama? Pero meron tayong density. So, gagamitin natin yung isang formula which is equals to mg over V. So, itong W is mg. Same lang po yan. Then, si M over V ay si density natin o 0. Rho G. So, unit weight natin is unit weight ng gly is equals to 1,260 kilogram per cubic meter times 9.81 meter per second squared. Ba dalawang value ng G natin? Ito, G. So, compute nyo yan. Ang lalabas dapat sa inyong calculator ay 12360.6 kilogram meter per cubic meter second squared. So, yung unit natin, anong napansin nyo? So, kinopya lang naman natin yung andito, tama. Ito, kilogram per cubic meter tsaka meter per second squared. Pero, alam naman natin siguro na ang kilogram meter per second squared, so ito ay, anong unit? Newton. So, pwede natin i-write as, unit weight ng gly is equals to 12,300, wait lang, 12,360.6 Newton per cubic meter. So, this is the answer for letter C. Okay, so number 2 tayo. A cylindrical tank, 80 cm in diameter and 90 cm high is filled with a liquid. The tank and the liquid weigh 420 kilogram. The weight of the empty tank is 40 kilogram. What is the unit weight of liquid in kilonewton per cubic meter? Parang mas maganda pag red. Sige, black na lang nga. Okay, so una, drawing muna natin yung ating cylindrical tank. So, meron daw tayong tank dito. Ang height natin is asan na yun? 90 centimeter. Then, ang diameter, so pag diameter, yung buo. So, ito. Diameter natin ay 80 centimeter. So, diameter. So, sa ano pala dito, sa mga solving natin, kapag nakita nyo yung Greek letter na phi, so, it stands for diameter. So, ngayon, meron daw tayong empty tank, 40 kilogram yung kanyang weight. So, kukunin natin, mass ng tank is 420 kilogram. Then, ang M, ano to? Empty tank weight. Ito, tank and liquid. Ito naman, empty tank. So, yung tank lang dyan. 40 kilogram. So, sa pagsasolve ng problem natin, ang ina-analyze lang kasi natin dito yung liquid. So, yung unit weight ng liquid. Since sinabi naman yung weight ng empty tank, ang gagawin natin is naman natin. So, ang gagawin natin is ima-minus natin yung
yung total weight, which is the M ng tank and liquid sa weight ng tank. So, meron tayong M ng liquid is equals to 420 minus 40 equals 380 kilogram. Meron tayo ditong volume. Ano ba pinapakuha pala? Unit weight. So, ang unit weight natin ay weight over volume. So, kailangan natin kunin si volume. Yung volume ng liquid natin ay, ano ba to? Cylinder. Pi over 4 t squared. So, ito yung ating formula for the circle sa baba, di ba? Then, ito times natin ng height para maging volume. So, pi over 4 t. So, yung d natin, naka-centimeter, gawin pala natin siyang meters. So, convert lang natin. So, cm to meter. So, 0.8. 0.8 meters. Then, ito naman ay 0.9 meters. Okay, so 0.8 squared times 0.9. So, ang V natin dito is, so pag kinumpute nyo, 18 pi over 1, 2, 5. Or 0.452 cubic meter. Okay, so salpak na natin yan sa formula. Pero kasi yung sa formula natin, weight. Pero alam naman natin na ang weight ay mass times the acceleration due to gravity over V. So, ang mass natin dito, 380 kilogram times 9.81 meter per second squared over 0.452 cubic meter. Compute nyo yan. Dapat ang makuha nyong sagot ay 8,247.345. So, anong unit natin? So, kapag inayos natin kasi ito, yung mga unit na to. Kapag inayos natin yan, magiging kilogram, meter, per, since nasa baba yung second squared, cubic meter second squared. And then, itong kilogram meter per second squared, ano na yung sabi ko kanina? This is Newton. So, ang unit natin dito ay Newton per cubic meter. So, ito yung ating, hindi pa ito yung sagot. Bakit? Kasi ito, naka-Newton per cubic meter. Pero sa problem, ang nire-require sa atin is kilonewton. So, kailangan convert natin si Newton into kilonewton. So, ang 1 kilonewton, ang 1 kilonewton ay 1,000 newtons. So, ang gagawin lang natin dito, sulat ko na lang dito sa baba. 8247.345. Ayan, kadugtong niya. Newton per cubic meter. So, sabi natin, pag nagko-convert tayo, yung nasa baba ay yung ika-cancel. So, Newton over 1 kilonewton. So, 1,000. Divide lang natin siya ng 1,000 para maging 8.247 kilonewton per cubic meter. So, tinatlo ko na lang yung decimal places. Okay?
So, number three, find the mass density of a gas at a temperature of 8 degrees Celsius and a pressure of 190 kPa. Gauge. Use gas constant equal to 2079 joule per kilogram Kelvin. So, mass density daw ng gas. Ilan na to? Ay, wait, napindot ko. So, kapag mass density yung pinag-uusapan natin, yung gas, or kapag gas yung pinag-uusapan natin, ano na yung formula natin dito? Yung sa may ideal gas, naalala nyo ba? Yung ideal gas na formula natin. Which is, the density is equals to P abs. Parang sira na tong pentab. P abs over RT. Okay? Then, ang binigay na pressure sa atin is gauge. Pero dito, P abs dapat. Ano yung formula natin to convert gauge into absolute pressure? So, meron tayong P gauge. P abs is equals to P gauge. Parang may nagpipindot-pindot na dito. P gauge plus P ATM or the atmospheric pressure. So, kailangan P abs. So, ito, ang given natin, 190 kPa. Ano na ba itong atmospheric pressure natin? So, ang P ATM, ay equal sa 101.325 kPa and 760 millimeter per mercury. mmHg. Since naka-kPa po yung ating gauge pressure, so ang gagamitin natin dito is yung kPa, which is the 101.325 kilopascal. So, ang P-abs natin dito ay 291.35 kPa. Okay? So, ano pang mga given? Given natin is 8 degrees Celsius. T is equals to 8 degrees Celsius. Pero dapat itong, tawag dito, dapat ang temperature natin ay naka-Kelvin. Wait lang. Wait lang guys ha. Okay, so, saan na tayo? Temperature. So, sa temperature natin, since naka-Celsius to, kailangan i-convert natin into Kelvin. So, paano gagawin natin? 8 plus, ilan na yung pina-plus kapag nagko-convert tayo into Kelvin? 273. So, yung sa iba, 273.15, tama. Pero ang gagamitin natin dito sa subject natin is plus 273. So, ang temperature natin is 281 degree Kelvin. Okay, so meron na tayong P-abs, meron na din tayong T, and then si gas constant natin, which is si R, and check natin yung unit, joule per kilogram Kelvin, which is, yun talaga dapat yung unit ng R natin. So, pwede na tayong magsalpak ng given. So, density is equals to 291.325 kPa. Pero sabi natin sa formula, dapat si absolute pressure ay naka-pressure. Kaya magta-times tayo ng 10 raised to 3
para maging Pascal. So, alisin ko na to. Magiging 325 times 10 raised to 3 Pascal. Over, saan na yun? 2079 Joule. Ano ba yan? Joule per kilogram Kelvin times 281 Kelvin. So, density natin ay 0.499 kilogram per cubic meter. So, sana sinasabayan nyo kung mag-calculate dyan. So, cancel kasi itong si, napakita ko ba? Feeling ko sa ibang section di ko napakita. So, kita natin. Si Pascal, ano na ulit si Pascal? Pascal is Newton per square meter. Then si Joule, ano si Joule? Joule, dito. Newton meter. Then kg, Kelvin. Then times natin sa Kelvin. So, cancel si Kelvin. Magiging Newton meter squared times kg over n m. So, magiging cancel ang n, then kg over cubic meter. So, ito yung ating unit for density. Okay, so next problem. Problem number 4. A gallon of water weighs 5 pounds. Compute its mass in kilogram, mass in slug, and volume in cubic feet. So note that 1 gallon is equals to 3.785 liters. So napansin nyo dito sa problem, puro gumamit ng English unit. So we will solve this problem using English system. Okay, so for letter A, mass. Ang 1 kilogram ay 2.2 pounds. So, ang mass, hinuhanap natin. So, conversion lang pala to. Mass is equals to 5 pounds times, so, ang nasa ilalim is yung ika-cancel natin. So, 2.2 pounds. So, 1 kg. So, cancel si pounds, magiging M is equals to 2.273 kg. Next, letter B, mass in slug. So, 1 slug natin ay equal sa 14.59 kilogram. So, mass is equals to 2.273. So, yung nakuha natin kanina, to kilogram. Then, nasa ilalim yung ika-cancel. 14.59 kilogram. Ito ay 1 slug. So, cancel. Magiging M is equals to 0.156 slug. Okay? So, conversion lang pala to. Next, letter C. Volume in cubic feet. So, ito, gagamitin natin dito is the specific weight ng ating water. So, specific weight ng water natin, ilan na yon kapag English system? 62.4 pound per cubic feet.
So, ang unit weight, ang formula ng unit weight ay weight over volume. So, bakit ito yung ginamit natin? Kasi given si weight, given din si, hindi pala given si volume. Ang given pala dito si unit weight ng water kasi constant siya. So, pag transform natin tong formula natin, since volume ang pinapahanap, V is equals to weight over unit weight ng water. So, V is equals to weight ng water natin, 5 pounds over unit weight ng water, 62.4 pounds per cubic feet. So, cancel si pounds. Ang matitira natin dito is cubic feet, which is tama naman since volume ang pinag-uusapan natin. So, 0.080 cubic feet. Di ko alam bakit ito may naglilinya-linya na ganyan. So, ito yung answer natin for number 4. Okay, so for number 5, a liquid compressed in a container has a volume of 1 liter at a pressure of 1 MPa and a volume of 0.995 liter at a pressure of 2 MPa. The bulk modulus of elasticity of the liquid is, so ang tinatanong sa atin is the bulk modulus of elasticity. So ano na nga ba yung formula natin for bulk modulus elasticity? So this is EB is equals to 1 over beta or the compressibility. So ang formula natin dito is, ang formula natin, the negative change in pressure over change in volume over volume. So, ipak lang natin. Ang sabi natin is kapag change, ang pinag-uusapan natin, it is the final minus initial. So, sulat nga muna natin yung ating given. So, ang V1 natin is 1 liter. Tama? 1 liter. Ang V2 natin ay 0.995 liters. Ang P1 natin or initial pressure natin si 1 MPa. And then the second pressure or P2 natin, final pressure pala, sorry. So, the final pressure is, ang sabi niya, 2 MPa. Salpak natin sa formula or i-expand muna natin yung formula. Since change yan, change ang pinag-uusapan, it is the final or P2 minus P1 over V2 minus V1 over V. So, itong V natin, ano to? This is the V1. So, negative 2 minus 1 all over V2 natin, 0.995 minus 1 over 1. So, cancel natin dito. Ito, ang unit natin MPa. Ito naman ay liters. Then, liters. So, cancel. Cancel. Ang matitirang unit ay MPa. So, compute natin, dapat ang lalabas is 200 MPa. So, ito yung problem number 5 natin. So, for number 6, water in a hydraulic press initially at 137 kPa absolute is subjected to a pressure of 116,280 kPa absolute. Using EB is equals to 2.5 GPa or gigapascal. Determine the percentage decrease in the volume of water. So, wait, may open ko lang yung
module natin. So, ito, yung tinutukoy na percentage decrease. So, kung babalikan natin yung formula natin dito, ang formula natin is sa EB ulit, and then sa compressibility. Sabi doon sa 2.8, so paki-check po yung handouts nyo sa 2.8, ang dV over V ay change in volume per unit per unit volume. And then usually, it is in percent daw. So, ito, tinatanong sa problem, percentage decrease. So, malamang, ang kailangan nating hanapin is dV over V, or the change in volume over V. So, ang formula na gagamitin natin dito is EB pa rin. Pwede din compressibility. Pero EB pala yung given. So, EB. EB is equals to 1 over beta, or negative change in pressure over change in volume over volume. So, ang dV over V, same lang po yan sa change in volume over V. Diba sa derivative, kaya dx yan? Dx is change in x. So, same lang po yan ha. So, ito, since ito yung pinapahanap, so, ang magiging formula natin dito, EB is equals to change in pressure over change in volume over volume. So, ito, lipat natin, change in volume over volume is equals to negative change in pressure over EB. So, equals negative change in pressure. So, ito, sabi initially. So, ibig sabihin, ito ay T1 na. Then, ito si P. So, 116.280 minus 137 kPa over 2.5 times 10 raised to 6 kPa. So, bakit 10 raised to 6 yan? Kasi, sulat ko dito, ang Pascal, ang kPa ay ilan? 1,000 Pascal. Ang MPa ay 1 million Pascal. Ang GPa ay 1 billion Pascal. So, kapag ginamit natin to in so, ito magiging 10 or times 10 raised to 3. Ito naman ay times 10 raised to 6. Ito naman ay times 10 raised to ano to? 9. So, ito, times raised to 6 lang yan kahit sinabing GPA. Bakit? Para pumantay sila dito sa taas. Kasi itong taas, naka-KPA sa atin. Pero kung gagawin yung negative 116.2, ay hindi pala yan point. Wait lang. 116,280 minus 137 times 10 raised to 3. So, Pascal na to, tama? So, kung ganyan, negative 3. So, kung ganyan ang gagawin nyo, so, ang nasa baba is times 10 raised to 9. So, para hindi kayo malito, i-stay nyo na lang si taas, which is KPA, then bilangin nyo na lang yung
bilog. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya times 10 raised to 6 yung nasa baba. Okay, so ito magiging negative 0.046457 since percentage yung hinahanap times 100. So, dV or the change in volume over volume is equals to negative 4.646 na lang. 646%. So, negative yan Huwag niyong aalisin yung negative. Bakit? Kasi sabi niya decrease So, tama yung sagot natin. Nagdi-decrease siya. Kaya negative. Okay? Okay, so tuloy natin. Saan na ba ako? Number 7. If the viscosity of water is 0.00402 poise and its specific gravity is 0.978, determine its absolute viscosity in Pascal second and its kinematic viscosity in Stokes. So, ang given natin dito is viscosity. Viscosity is mu. 0.00402 poise. So, ngayon, ano pa? SG. SG natin is 0.978. So, ang A natin, determine daw yung absolute viscosity in Pascal second. So, yung poise, i-convert lang natin siya into Pascal second. So, ano na yung pinatandaan ko sa inyo? Ang 1 poise ay equal lang yan sa 0.1 Pascal second. And ang 1 Stoke ay equal yan sa 0.0001 ano na yan? Meter squared per second. Ba't red na pala gamit ko? Okay? So, convert lang natin si poise into Pascal second. So, mu is equals to 0.00402 poise times, so nasa ilalim yung makakancel. So, 1 poise, 0.1 Pascal second. So, cancel si poise, magiging mu is equals to 0.000402 Pascal second. So, for letter B, kinematic viscosity naman in Stokes. So, ang formula ng kinematic viscosity natin is the nu is equals to mu over density. Okay? So, meron na tayong mu pero wala pa tayong density. Pero may binigay ng SG. So, SG is equals to, ano na yung formula na pwede si SG or meron si SG na meron si density. So, it is SG is equals to density ng liquid over density ng water. So, density ng liquid, ano bang liquid to? Water. So, density ng liquid is equals to SG, 0.978 times density ng water, 1,000 kilogram per cubic meter. So, meron tayong 978 kilogram per cubic meter. So, si 1
density ng liquid. Okay, so salpak na natin sa formula. Density, kinematic viscosity is equals to mu natin 0.0000402 over 978 equals 4.110 times 10 raised to negative 7. So, ano yung kanyang unit? Unit natin dito ay meter squared per second. Paano? Saan na ba yun? So, kung itong kanina, pasek over kg over meter cube. So, ang pa natin is Pascal natin, Newton per square meter, 10 seconds. Ang kilogram, ay wait, mali. Tama. kg over cubic meter. Tapos n sec over m squared times m cube over kg. So, cancel, magiging Newton meter second over kilogram. Tama ba? Wait. Saglit nga. Nahilo ako. Wait, post ko muna. Tama pala guys, sorry. Wait, tama. Pero kasi, wait, ang kalat na ng solution natin. Ito hindi, saan na yun? So, ito. So, tama pala yan. Pero ang Newton natin is kilogram meter per second squared. Times meter times second over kilogram. So, ito lang yung napalitan, no? Ito, naging ganyan siya. So, cancel natin si next. So, cancel natin si meter. Cancel din natin si seconds na isa. So, may isang seconds dito. Cancel bakit natin kinancel si meter? Hindi pala. Wait, ayusin ko nga. Ayan, pindot-pindot naman ito. Wait, ayusin ko lang. Baka malito na kayo dyan. Seconds. Huwag muna tayong mag-cancel dito. Naasar na ako. Napipindot kasi eh. So, ayusin ko lang. Since nasa denominator si seconds, magiging kg m times seconds. Tapos yung isang seconds na ito, nasa baba na yan. So, magiging s, then kg. So, ang makakancel lang po dito ay si kilogram, tapos ba't na-cancel si seconds? Wait lang, may mali ata talaga. Dito na lang ako sa gilid. So, Pascal seconds
over kg. Cubic meter. So, magiging Newton per square meter. Seconds over kg over cubic cubic meter. Pag tinimes natin to, n over m squared seconds times m cube over kg. So, cancel natin si m na dalawa. So, m na isa na lang. Kaya magiging n s m over kg. N s. Where ang n natin ay kilogram meter per second squared. Ayun, alam ko na kung ano kulang dito sa kabila. Nawala yung 2. So, nawala yung 2. May 2 dapat dito. So, kapag kinancel mo, magiging m squared. Cancel si isang s. Cancel si s. So, may meter squared per seconds. Yan lang pala. Nawala lang yung s, guys. Ito. Yung yung s squared. Yung squared dito, nawala. Kaya nalito na rin ako. Okay, kaya meter squared per second yung answer dito. So, yan na ba yung sagot? Hindi pa. Kasi kailangan naka-stoke. So, stoke 4.110 times 10 raised to negative 7 meters squared per second times nasa ilalim yung makakancel 0.0001 meters squared per second 1 stoke. So, cancel, magiging 4.110 times 10 raised to negative 3 stoke. So, ito. So, yan. Yan yung ating answer for number 7. So, ngayon, problem number 8. Two large plane in surfaces are 25 mm apart and the space between them is filled with a liquid of viscosity mu is equal to 0.958 Pascal seconds. Assuming the velocity gradient to be straight line, what force is required to pull a very thin plate of 0.37 meters squared area at a constant speed of 0.3 meter per second if the plate is 8.4 millimeter from the one of the surface. Okay, so i-draw muna natin to. So, meron tayong two large plane surface. So, ito yun. So, ito fixed plate ito. Or fixed plane. Yan. So, ngayon, yung plane daw na yan, meron daw liquid dito sa gitna. Or dito sa, sa pagitan nilang dalawa. And ang viscosity niyan ay 0.958 Pascal second. Then, ano pa? Assuming daw meron tayong very thin plate dito sa gitna. Yan.
Then yung distance niya daw from one of the surface, so pwedeng pagbaliktad to, 8.4 millimeters. Tapos dito sa taas naman ay ano, since ito yung distance nilang dalawa ay, ang distance nilang dalawa, 25 mm. So, pag minus nyo lang yan, 25 minus 8.4 ay 16.6. So, itong isa, 16.6 mm. So, ngayon, what force daw ang nire-require to pull this very thin plate? So, F natin. At a constant speed of 0.3 meter per second. So, ang area ng plate natin ay 0.37 meters square meter. Ang U natin or the velocity ay 0.3. May sira na ata talaga to. 0.3 meter per second. So, yung formula natin, mu is equals to force over area over u or the velocity over y. So, ang pinapakuha sa atin is the force. So, ano ba yung force dito sa formula natin? Yung F. So, ayusin natin yung formula. Magiging F is equals to, ito, mapupunta dito, tama. Mu u over y times area. Ayusin natin, magiging F is equals to mu u area over y. Since isa lang ang force natin dito, kasi meron tayo dito upper, ito yung lower natin. Kasi nahati, hindi naman sila pantay ng distance. So, yung distance natin, meron tayong upper distance and lower distance. So, magiging FT. So, ito yung FT natin, F total. F total is F upper plus F lower. Meron tayo dito, magiging mu u a over y plus m or mu u a over y. So, ito yung sa ating upper, ito naman yung sa ating lower. Since pare-pareho naman sila ng mu, pare-pareho din ng velocity, and pare-pareho din ng area, pwede natin yan i-extract sa ating formula. So, magiging Ft is equals to mu u a times 1 over y upper plus 1 over y lower. So, kaya natin yan nahiwalay kasi nga magkaiba yung distance ng or thickness ng ating liquid sa upper and thickness ng ating liquid sa lower. Okay, so sa pagsalpak ng formula, salpak natin, magiging Ft is equals to, ano yung mu natin? Mu natin, ito, 0.958 Pascal second times ang U natin ay 0.3 meter per second. Then 0.37 meter squared yung area natin. So ito yung mu, ito yung U, ito yung area. Then ang ita-times natin dito, so katuloy niya lang times 1 over, ano yung distance natin, ano yung thickness natin sa upper? 16.6 mm. Pero kung titignan nyo, naka-meters tayo lahat. So, ano yung 16.6 mm sa meters? 0.0166 and ito naman
0.0084. Okay, so ito 0.0166 plus 1 over 0.08, ay kulang pa, 0.84. So, calculate nyo lang po yan. Dapat ang lalabas ay 19.065 Newton. So, ito na naman tayo. Paano na naman naging Newton yan? Ito, M to, di ba? Ito M. So, paano naging Newton yan? So, sa formula natin, meron tayong mu, which is Pascal second. Ang U natin is meter per second. Itong A natin, meter squared. And then yung ating thickness, 1 over M. So, cancel C, seconds. Cancel C, M. So, ang natira ay M squared. Ano itong pa? Ano yung Pascal? Newton per meter squared. So, times meter squared. So, cancel si meter squared. Ang natira na lang ay Newton. Kaya Newton yung ating unit for problem number 8. Okay? So, number 9. Number 9 na. Ilang minutes na to? 56 minutes. So, sa number 9, what is the value of the surface tension of a small drop of water, 0.3 mm in diameter, which is in contact with air if the pressure within the droplet is 561 Pascal? Considering surface tension to be constant, what is the minimum diameter if the pressure in a droplet is limited to 400 Pascal? So, pressure in a droplet pala to. So, ano na yung formula natin for the pressure in a droplet? Pressure is equals to 4 sigma over T. So, ang pressure natin, ano ba yung mga given? Pressure natin ay 561 Pascal. Tapos, ano pa yung given? Yung diameter, D natin ay 0.3 mm. So, kapag ginawa nating meters to ulit, magiging 0.0003 meters. So, ano ba pinapahanap? Ang pinapahanap ay surface tension. So, yung sigma. Ayusin natin tong formula, magiging PD over 4. So, sigma is equals to PD over 4. Sigma 561 Pascal. So, ang Pascal natin ay, sulat ko na nga dito, 561 Newton per meter squared. Newton per meter squared. So, diameter natin is 0.0003 meters. So, over 4. So, cancel C, isang M. So, ang surface tension natin is, ilan na yun? 0.042075 Newton meter. So, since 3 decimals tayo, pwede na siguro yung surface tension na pwede na siguro yung 3. Pero ito kasi gagamitin natin for getting the diameter ata yon sa
isang problem. So, sabi dito, considering the surface tension to be constant, so ito yung constant na surface tension. What is the minimum diameter if the pressure in a droplet is limited to 400 Pascal? So, yung pressure daw natin ay limited lang sa 400 Pascal. So, yung concept ng tanong natin, kung kanina 561 Pascal to, ang diameter natin is 0.3 mm. So, ngayon, tinatanong ano daw yung diameter ng droplet kung ang pressure natin is limited or hindi lalagpas sa 400 Pascal. So, ito yung letter A. Ang letter B natin is P is equals to 4 sigma over D. So, diameter pinapahanap, kaya D is equals to 4 sigma over pressure. So, D natin ay 4. Ang sigma natin is 0.042075 Newton meter. Over P natin na, sabihin P natin, 400 Pascal. Or ano na ba yung Pascal natin? Newton per square meter. So, T natin is ano? Wait, naka-mm pala yung sa solution ko. Wait, compute ko muna in meters. Okay, so, saan na yun? 4.025, 75 times 10 raised to negative 4. So, ito po naka-meters. So, kung gagawin yung millimeters times nyo sa 1,000, magiging 0.402 or 3. Sige, lagay ko na nga muna 275 mm. So, ito yung minimum diameter ng pressure. Minimum diameter pala ng droplet. Pressure. Okay, so second to the last problem. Distilled water stands in a glass tube of 9 millimeters diameter and a height of 24 millimeters. What is the true static height? Surface tension is equals to 0.0742 Newton per meter. So, ito, glass tube ang pinag-uusapan natin. So, ano yung property yung kailangan natin dito? Or yung sa capillarity. Tama? So, meron daw tayong glass tube. Ngayon, ang diameter niya ay 9 mm. So, 9 mm. Or sa meters ay 0.009 meters. Then, ano pa to? Yung height daw ng water ay, so for example, meron tayo ditong water. So, nakaganyan kunwari. Yung height daw na to ay 24 mm. Ngayon, tinatanong, what is the true static height? Ano ba yung true static height natin? Yung true static height po natin, based sa figure natin, ito lang po yun. Yung sa may baba nung curve ng water. So, this is the HTS or the true static height.
Then ano naman 'to, ano 'to? Ito, itong part na 'to, yan yung ating HC or yung height ng capillary natin or yung capillary rise, capillary fall, parang gano'n. Okay, so yung formula natin, HC is equals to 4 sigma cosine theta over gamma water. So, sabi niya, distilled water. So, salpak natin, nakuha ko na ba? 0.024 meters. Salpak natin sa formula, 4 theta, ay theta, may binigay pala. Ito pala. Ito yung theta natin. So, 4 times 0.0742 Newton meter. So, cosine 0 over gamma ng water natin. Since naka-Newton, anong gagamitin nating gamma ng water? Yung 9,810 Newton per cubic meter. So, bakit yan? Yung isa, di ba yung 9.81 kN per cubic meter. Since naka-Newton naman tayo, pare-pareho, so mag 9,810 Newton per cubic meter tayo. Times the diameter is 0.009 meters. So, this cosine 0 is 1. So, ang magiging sagot natin dito sa HCI, 3.362 times 10 raised to negative 3 meters, or kapag mm ay 3.362 mm. Ngayon, ang tinatanong sa atin, true static height. So, based sa figure, ang true static height natin ay 24. So, itong buo, minus natin nitong HC. So, yun yung true static height, di ba? Kita nyo ba sa figure? So, HTS is equals to HT, sabi natin yung total height, minus HC. So, HT natin is 24. Bakit 25 to? 24 mm minus 3.362 mm. So, ang HTS natin ay 20.638 mm. Okay? So, last problem. So, a sonar transmitter operates at 2 impulses per second. So, if the device is held to the surface of fresh water with bulk modulus of elasticity of 2.04 times 10 raised to 9 Pascal, and the echo is received midway between impulses, how deep is the water? So, drawing natin. So, meron tayo dito. Anong klaseng tubig ba to? Fresh water. So, ito yung ating ocean floor o river. Kung anong tubig yan. So, ngayon, 2 impulses daw per 1 second. 1 impulse. Ibig sabihin, 1 impulse ay ilang segundo?
0.5 second. Tama? Kung ang 2 impulses daw per second, kung 1 impulse lang, 0.5 second. Ngayon, pinapahanap sa'tin kung gaano kalalim yung tubig, which is ito. So, H. Drawing nga natin. So, andito ka, tapos nag-send ka ng signal sa baba ng tubig or dito. Gaano kabilis yung pagsisend mo? 2 impulses per 1 second daw. Ngayon, bumalik daw or nag-echo daw yung nirelease mong wave or signal. So, bumalik na siya. So, pagbalik niya, kada dalawa, nasa gitna yung dalawa. Huh? Gets nyo ba? Saan na ba yun? So, the echo is received midway between impulses. So, between ng 2 impulses, yung isang echo na re-receive nyo. So, may kulang sa drawing ko. Yung drawing ko dati. Sirena. Ay, isda yan eh. Sirena. Okay? So, celerity yung pinag-uusapan natin. Ano na ulit yung formula? Celerity is equals to square root of EB over density. So, EB natin, 2.04 times 10 raised to 9 Pascal over density natin na, saan ang density? Wala. Kasi alam natin na ang density ng freshwater ay 1,000 kilogram per cubic meter. So, C is equals to 1428.286 meter per second. So, paano naging meter per second na naman yan? Yung Pascal natin ay Newton per meter squared over kg over cubic meter. So, ang Newton natin ay kilogram meter per second squared. Tapos yung m natin na isa, so 1 over m squared over kilogram per cubic meter. So, cancel C. Or ayusin na lang muna natin. Ayusin natin, magiging kgm over m squared s squared times m cubed over kg. So, cancel si kg, cancel si m na isa. So, magiging m na lang dito. Meron pang m dun, no? So, m squared over s squared. And square root yung sa formula natin, kaya magiging m over s. So, kaya m over s yung unit natin for celerity. Pero alam natin, ang unit na meter per second or yung distance over second ay velocity. So, ano ba ang formula ng velocity? V is equals to dt, tama? Distance over time. So, ito, dt. Kasi ang pinapahanap natin, yung height. Ay, yung height natin is the distance. Tama? So, yung distance natin, yung distance na na-travel ng ating
impulse or yung echo is 2h. Sulat ko nga, C is equals to dt. Yung distance natin dito, kung gaano to kalalim, kung ilan yung distance na trinavel. So, 1, tapos bumalik. So, ang distance natin ay 2h. Diba? Dalawang balik sa h. So, distance is 2h. And yung sa time natin, yung time naman natin ay nare-receive kasi natin siya midway. So, 1/2 ng isang impulse. At yung isang impulse ay 0.5 seconds. So, 0.5 seconds. So, magiging yung celerity natin na 1428.286 meter per second is equals to 2h over, anong kalahati ng 0.5? 0.25 seconds. So, magiging, arrange natin to. 2h is equals to 1428.286 meter per second times 0.25 seconds. And divide both sides natin by 2 para maalis na to. So, h natin ngayon ay 178.536 meters. So, ito yung ating height ng fresh water or yung height ng ilog kunwari natin. So, 178.536. Okay, so yan na po yung ating 11 problems. So, pakisulat na po yan sa inyong notes. So, thank you for listening and sana umabot kayo dito sa dulo. So, pwede nyo namang i-post kung pagod na kayong makinig. So, yun guys. Thank you for watching. Bye!